Magandang buhay mga kaibon. Yan, welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ngayon po ay matagal na akong hindi nakapag-upload ng mga bagong video about sa pag-iibon dahil nga po marami akong ginagawa sa aking ibunan saka dito sa bahay. Hindi kaagad ako nakakapag-update sa inyo ng mga bagong video. Ayun nga, meron nga akong bagong subscriber na marami siyang tinatanong about sa pag-iibon. Yan, mamaya sasagutin natin sa pagkatapos ng introng ito. Ayun, balik nga tayo sa pag-uusapan nga natin. Yun nga, may katanungan nga yung bago kong subscriber na ang tanong niya, naiinip daw siya. Yan, nag-iinip daw siya na ang tagal daw mangitlog ng kanyang alagang parakeets. Yun nga, sa pag-iibon, syempre kailangan natin ng pasensya, pag-aantay. Hindi naman kailangan na pag yan binili natin or inalagaan ay bigla kagad mag-iitlog. Syempre may mga panahon na yung mga ibon ay hindi kaagad bigla mag-iitlog yan. Siyempre meron tendency na mas bata yung lalaki or babae, hindi kaagad sila nagkakakilanlan or nagmi-mate. Siyempre may tamang edad yan para sa pagbe-breeding ng ating mga alagang parakeets. Dito sa aking ibunan, bali pag ako nagbe-breed ay nasa tamang edad na yan, mga matured na, siguro mga 6 months or 7 months na yung mga ibon ay pwede na natin i-breed. Bali meron akong mga video na in-upload na sa aking channel na kung babalikan nyo, meron akong mga tips doon kung paano nga mag-breed or kailan sila pwedeng mag-breed at kung ilang months. Panoorin nyo na lang. Yun na, pero sasagutin ko pa rin kasi nga bago po itong subscriber natin na yun nga, naiinit nga daw siya. Yun nga, sabi ko naman, syempre kailangan din natin na mag-antay. Hindi naman kailangan na mabilisan yung proseso ng pagbe-breed ng ibon. Yun nga, syempre mali mo yung binili pa lang ibon ay mga bata pa. Syempre magkikilanlan pa yan. Hindi naman pwedeng i-breed kasi yan lang yan, katulad nga nun, sabi ko, hindi nga pwedeng mag-breed ang mga ibon ng bata pa. Siyempre may tendency na maging abnormal yung mga anak nila or yung mga iitlogin, hindi magpipirtil. Kaya dapat nasa tamang edad yung kanilang pagbe-breed. 6 months or 7 months, pwede na. Sa 5 months nga pwede na eh. Pwede na rin yun. Pero mas maganda kung 6 to 7 months na yung pagbe-breed. Hindi ko na i-mention yung pangalan ng bagong subscriber. Mapapanood naman niya tong aking in-upload na video. Tapos meron pang isang bagong subscriber na nagtatanong siya, yung ibon daw niya ay nag-itlog ng 10. Ngayon, inantay niya mahigit 2 linggo, hindi daw nagpipisa. Ang sagot ko naman dyan, hindi siguro fertile yung mga itlog nung kanyang ibon kasi 2 linggo na. Siyempre 1 week pa lang makikita mo na kung fertile nga yan, na yung mga itlog kung fertile. May video pala akong in-upload na kung paano malalaman kung fertile yung itlog ng mga parakeets. Panoorin nyo lang, i-back nyo na lang yung mga video ko na in-upload. Yun nga, para malaman din ng mga bagong subscriber kung paano nga malalaman. Kahit kumuha na lang kayo ng nung sa cellphone, yung ilaw na headlight, tapos yung itlog i-ano nyo lang doon, ipatong nyo doon sa may ilaw. Makikita nyo kung fertile nga yung itlog ng alaga nyo.
Oh. Yun nga, may in-upload nga ako doon kung paano na kung fertile na malalaman ay yung may ugat-ugat na makikita doon sa itlog. Yung pag meron siyang mga ugat-ugat, fertile yun. Pero pag nakita nyo na plain, pag inilawan nyo, yun ang hindi fertile. Kaya siguro try nyo yung sinabi ko na ilawan, subukang ilawan. Pagka nakita nyo na plain na walang pwede nyo nang alisin kasi mapapagod lang yung alaga nyong ibon. Kalilimlim hindi naman pala napipisa. Siyempre yung mga parakeets, limlim lang ng limlim yan. O kaya nga siguro dumami yan, itlog lang ng itlog. Kasi pwedeng mag-itlog ang hen na sa pagkain lang, yung binibigay natin pagkain kung marami. Kain lang ng kain yan, nagpo-produce na ng ng itlog kahit na walang similya. Itlog ng itlog, kaya siguro umabot na ng 10. Pero nangyari na rin dito sa aking sa aking ibunan na 10 yung initlog. Na yon, proven breeder ko. Ang napisa ay 8. 2 ang hindi na fertile. Kaya nga sinilip ko nga 8 yung na fertile na may ugat. Kaya pinalimlim ko yung 2, hindi ko na inalis na syempre baka hanapin nila yon, hindi na limliman yung 8. Kaya nung pagka napisa lahat yung 8, 2 yung hindi. Yun na lang yung tips ko na paano nga malaman yung kung fertile nga yung mga hindi kayo nag-aantay na hindi mapisa yung itlog. Iilawan nyo na lang dun sa ilaw ng cellphone. Makikita na nyo kung may ugat yun or wala. Tapos doon naman about dun sa pagkainip. Huwag kayong mainip kasi nga siyempre nandyan yung mag-aantay tayo, konting pasensya. At dadami rin yung parakeets natin. Tiyaga lang at makakapagpisa at makakapagpaitlog din tayo. Yan, ganito na lang siguro yung aking video. Ngayon, pa-share na lang po ng aking YouTube channel itong video to para malaman din ng mga ibang bago nating bird breeder or papasok sa larangan ng pag-iibon. Pa-like, share, and subscribe po ng aking YouTube channel, ang Michael Azul Aviary. Yun nga po, kung may mga katanungan po kayo uli sa ating pag-iibon, message nyo lang po dito sa comment section. At kung papala rin sagutin po natin yung mga katanungan nyo. Kung may mga ibang pwede nating i-tips or ibigay na solusyon dun sa ating pag-aalaga ng ibon, comment nyo lang po yan sa comment section. Yun nga po, pa-share na lang po ng aking video sa ating mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. At dun sa mga bagong papasok sa pag-iibon na gustong mag-alaga rin, siyempre kailangan po natin ng mahabang pasensya. At hindi naman po kagad na hindi naman po kagad na ito'y mabilis or madaling pag-aalaga. Siyempre ibigyan din natin ng panahon para din tayo nag-aalaga ng pamilya, na siyempre kailangan din natin ng pakainin o bigyan ng mga vitamins. Hindi naman kagad na bibigyan mo lang yan, lagyan mo na ng tubig or pagkain, okay na. Hindi. Siyempre kailangan din natin na mahalin yung ating mga ibon. Siyempre nandyan din yung balang araw kung dumami nga, pwede natin pagkakitaan. Siyempre kitaan, siyempre may income din tayo na papasok sa ating pamumuhay. Yun nga. Sana nagustuhan nyo yung aking video. Pa-share na rin po at pa-subscribe po ng aking YouTube channel. Hanggang dito lang po. Salamat po sa inyong panonood.